Okay, yung susunod na ano natin kasi drawing natin is etong exercise 2 na to. Okay, which is susundan nyo lahat uh, yung ating kulay, yung kulay na layers natin, saka yung dimension types natin. So, okay, pagpunta natin dito, ang tinuturo kasi dito is tong annotations and layers. Okay, so subukan natin gumawa ng ating annotations. Okay, so halimbawa itong text height natin is 100. So pagdating natin dito sa annotate, pwede tayong gumawa ng sarili natin na text. So itong text na to, text style na to is click nyo tong arrow na to, drop down arrow na yan. Pag click nyo yan, may lalabas siyang options. Okay, pag click nyo dito, pwede kayong gumawa ng new text style. So halimbawa, sabihin natin 50 mm yung size ng ating yung size ng ating letters. Okay, new. Okay, so sabihin natin 50. Okay, click OK. Ngayon dito papalitan na natin yung height niya ng 50. Okay, etong width factor na to, ito yung affect dun sa letterings ninyo kung gaano siya kanipis or gaano siya kalapad. So kung papalitan ko to ng 2, okay, kita nyo, napalitan siya, lumapad siya. Pero kung papalitan ko siya ng 0.75, ninipis siya. Okay, etong oblique angle naman na to, parang yung italicized na na letters natin sa Word. Okay, halimbawa palitan ko ng 15%, yun, nag-aano siya, nagsa-side siya. Okay, 45. Okay, so 45 hindi na siya mabasa. So ay 45, yan, hindi na siya masyadong mabasa. Okay, if upside down, babaliktad lang naman siya, then backwards, babalik na rin pag ganun, pa horizontal, ito pa vertical na balik na mirror. Okay, annotative, ito is pag click nyo to, nag-ano siya, anong tawag doon, babago siya based dun sa paper space ninyo last time. Sabi niya dito, specify that the text is annotative. Annotative objects and styles are used to control the size and scale at which annotation objects are displayed in model space or a layout. So sa layout. Okay? Mas maganda kung naka-annotative siya. Okay? Dito sa font name, pwede nyo palitan ito. Itong ginamit ko dito is simplex na font, letter S yun, or pwede kang pumunta sa S, simplex, ito simplex, yan. Okay, palitan natin ito ng 0 kasi ayoko ng 0, yan. And then pwede na nyo lang i-apply, close. And then pag gagawa kayo ng text ninyo, you have multi-line and single line. Okay, ang maganda sa multi-line is pag mahaba yung ganito nyo, mayroon pa kayong subukan natin mag multi-line. So naka 50 kasi yung natin. So you are creating an annotative object, set the annotation scale to which is 1:1. Okay, 1:1. Okay, click OK. Okay, and then select natin dito papunta doon. Okay, so kung ganyan, sabi natin ilagay natin yan hanggang dun sa dulo, gagawa yan ng hanggang hindi ka nag-space. Pag nag-space kayo, pupunta siya sa baba. Yan, pag hindi na siya kasya dun sa dito sa line na to. Okay, yan yung multi-line. However, dun sa single line naman natin, as the term implies, pag nag-single line ka dyan, ay papunta dun. Okay, single line lang talaga siya hanggang sa pinakadulo. Single line lang siya. Yan. Ganun yung pagkakaiba ng ating single line saka multi-line na text. Okay? So, pwede kayong gumawa ng text styles ninyo. Yung mga text styles na yan, okay, pwede na siyang gamitin dito sa dimensions naman. Okay, sa dimensions. Halimbawa, itong dimensions na to, same as dun sa text style, pwede na kayong gumawa dito sa
arrow na to. Pag-click nyo dito, pwede kayong gumawa ng new. Okay, new. Okay. So, pag create kayo ng new, kung ano yung na-select nyo dito na style, pwede nyang i-copy yun. Okay, sabihin natin dim 50 kasi 50 na yung gagamitin natin. Continue. And then lalabas yung ating new dimension style na mga options. Okay. Dito sa lines, okay, pwede nyo palitan yung mga lines na to, mga lines, at saka yung kulay niya, yung line type niya, pwede nyo palitan ng continuous or others. Pag-click nyo tong others, may lalabas dyan, or pwede kayong mag-load ng sabihin natin hidden, mga ganon. Okay? Cancel na lang muna natin yan. Cancel. Okay. And then yung line weight, pwede nyo palitan din. Okay? Gusto nyo mas makapal, okay din. Pero wala naman ako nakikitang mas makapal na line weight pagdating sa dimensions. Okay? Extend beyond ticks. Okay? Ang rule of thumb ko dito, itong extend beyond ticks na to, ito, yung line na to, mag-extend siya pa ganun. Pahaba dun sa tick line natin. Okay? Etong extend beyond ticks, mas okay to kung parang kalahati nung ating kalahati nung text natin. Okay? So yung text natin di pa kasi natin pinapalitan. Para palitan niya, punta kayo dito sa text, and then click nyo to, palitan natin ng 50. Okay, yan. So lumit siya, nakita nyo lumit siya. Okay, balik tayo dito sa lines. Ngayon dito kalahati, E25 natin siya. Enter. So liliit din yun, yung extend beyond lines na yan. Ito itong mga to. Yan, ito yan. Okay, same dito sa extension line, palitan mo din dito ng 25. Okay. Ang lagi kong ginagawa dito sa offset ng origin, sinisiro ko na lang siya para dikit siya. Pero pwede mo pa rin naman palitan to ng offset niya is nasa sabihin nating parang 1, mga gano'n, 2, gano'n. Okay? And then extension line color, parehas din nito. Okay? Ng dimension line. Ito yung dimension lines, itong line na yan, itong line na vertical na yan, yung extension lines natin, palitan natin ng red. Baliktad. Ito yung extension lines natin, yung dimension lines natin, itong vertical na yan. Okay, para makita nyo lang kung anong itsura nung ating extension line at saka dimension line. Okay? Itong mga to, hindi ko na masyadong ginagalaw yan. Symbols and arrows. Okay. So, halimbawa, gusto nyo ng bilog. Okay, dot. Dot yung gamitin nyo. Pero pag dot kasi, hindi na yata siya nag-extend. Nag-extend pa rin siya. Ayan, nawawala, Hindi siya nag-extend dun sa ating dimension line. Hindi na siya nag-extend doon. Ito lang yung extension ng extension lines yung ating nag-extend pag sa arrows. May mga iba din na hindi talaga siya nag-extend. Like dun sa dot. Yan. Ay, nag-extend din yan. Yung arrow, itong arrow na to, yan. Wala siyang, hindi din nag-extend yung kanyang dimension lines. Okay? So, bahala kayo kung anong gamitin nyo. Pero usually, ang ginagamit ko is yung architectural tick natin. Okay? Yun. Text, ito naman, parehas lang naman dun sa natin, text styles natin. Yan lang din. Yung text alignment natin, pwedeng horizontal. Ganyan, lahat horizontal siya. Pwedeng align with dimension line. Align siya pero may spacing dito. Yung spacing dito, ito yon, offset. Okay, pag horizontal, yung dimension niya from yung line na to tapos dun sa text para hindi sila dikit. Okay. And then align with dimension line, and then ISO standard. Okay, di ko alam kung anong pagkakaiba nila dito sa dito. Doon lang sa may etong radius. Naka-line siya doon. Pero ito align pag ganun. Okay? So bala kayo kung anong gusto niyo gamitin sa text alignment na to. Okay? Dito naman sa text placement naman, pwedeng vertical, okay, centered. Magsi-center siya, align with the dimension line. Above, okay, above siya.
sabihin natin ito is outside. Wala din, ganun din. Pares lang din sila ng ano. Pero yung outside, pwede natin dito sa horizontal. Yan. Sa horizontal, makikita mo dito sa outside lahat. Hindi siya nagsa-center. Okay? Dito sa GIS, wala siyang pagkakaiba dito. Pero tingnan natin sa iba. Wala. Okay. Subukan natin maglagay ng iba. Okay. Over. Okay. So, GIS, walang pagbabago. Below. Ayan, below. Lahat siya, nandun siya sa baba. Nung anyong dimension lines. Okay. And then, centered. Below, centered. Saan yun? Below lahat. Itong ano lang, radius lang yung pinapalitan niya. Tapos yung vertical. Okay. Pero yung mga, yung horizontal. Pero yung mga vertical, nagsisenter siya. Okay. And then, subukan nating i-center siya. And then, at extension line 1. So, dito siya. Sa baba. Itong extension line 1 na to. At extension line 2, babaliktad naman siya sa kabila naman siya. Okay, and then over extension line 1, yun. Sa tabi na extension line 1. And then over extension line 2. Yun. Sa taas, sa ano naman siya, dun sa extension line 2 naman siya. Okay? And then view direction. So view direction is left to right. Pwede mo ring palitan lang right to left. Okay, pag ni right to left mo siya, baliktad siya. Okay, so balik natin sa left to right, center, and then centered. And then balik natin sa above, and then align to dimension lines. Okay, yan yung options na ginagamit ko dito. Okay, fit. Okay, itong fit na to hindi ko na pinapalitan. Primary units. Okay. So, dun sa primary units natin, pagdating natin sa mga drawings natin, mm kasi yung ginagamit natin. So, decimal lang yung gamit nito. Pero, this corresponds din dun sa ano natin, sa units natin. Check nyo yung units nyo bago kayo magpalit dito. Kasi baka magkaiba sila, tapos magkaka-problema na kayo doon. Okay? Unit format, decimal. Okay? Yung mga iba, hindi natin magagamit. Yung architectural kasi is feet and inches siya. Okay, so decimal yung ginagamit natin. Precision, hanggang 2 0, pwede. Okay, hindi tayo gumagamit ng sobrang precise na mga, ano na yan, mga 0 hanggang sa engineering lang yan, at saka sa, sa mga scientific na mga, nila, drawings nila or CAD nila. Okay, fraction format, wala naman tayo kasi decimal naman gagamitin natin. Decimal separator, it's either period, comma, space. Siyempre, period yung gagamitin natin. Round off natin, parehas na lang din sila. Okay, prefix and suffix. Okay, hindi na natin tinalagay. Prefix niya is parang sabihin natin suffix niya mm. Okay, so yun, meron na siyang mm doon. Ito yung gagamitin natin, may mm doon para malaman ng mga natin, mga contractor natin or mga trabahador natin na mm talaga siya. Kung meters naman, lagyan mo yan ng m. Okay, then click outside, magiging m, supposedly m. Tama na ba? Enter. Okay, m. Modify natin yan. Yan. Okay, so m na yun nandun. Okay, pero mm yung gagamitin natin kasi. So mm yan. Scale factor 1 lang, huwag na yung palitan yan. At pati yung mga suppressions nya, angular dimensions, decimal degrees, precision 0, huwag nyo natin palitan yan. Okay, primary units, primary units, kaya kanina pala yan. Alternate units, hindi ko masyadong ginagamit ito. Tolerances, wala din, hindi ko din ginagamit yan. So, cancel na lang natin yan. So, click OK. And then, you have yung dimension 15 na natin. And then, close natin yan. Pwede na natin siyang gamitin. Okay? So, dimension 50, pag gumawa kayo agad-agad, yun yung gagamitin niyang dimension. Pag click nyo yung dimension na to, okay, pag nag-dimension kayo dyan, papunta dyan, okay, yun yung gagamitin niya. Bakit nag-iba? Okay. Delete natin to. Nandun siya, nag-iba siya. So, kung gusto nyong palitan ito,
balik ulit kayo dito sa arrow na yan, and then yung dim 50 modify, and then dito sa symbols and arrows, ayun, text pala yun, sa text above centered, naka-above kasi, key centered, ay above centered naman siya pero naggaganon. Kasi maliit. Okay, kasi maliit yung ating yung dimension, pero pag malaki yan, ano siya, magiging siya, click natin yung dimension dito sa yan, tapos dito sa kabila mag-center siya. Yan, so nag-center siya kasi pag maliit, syempre hindi siya kasya dun sa line na to, i-displace niya yon, ilalagay niya dun sa gilid. Okay, so we have different types of dimensions. We have linear, align, angular, arc length, radius, diameter, jog, or ordinate. Itong dalawang to hindi masyadong nagamit, kaya nga sineparate nila. Itong mga to is ginagamit siya sa mga lines and polylines. Itong tatlo na to is yung dun sa mga circles and arcs. Okay, so yung lagi natin nagagamit dyan is linear. Okay, gawa ko dito ng polyline natin. Yan, yan, and then ganyan. Okay, so pag nag-dimension ako ng linear, itong linear na yan, ibig sabihin yan, straight lang lahat siya, parang naka-ortho mode. Kahit na ilagay ko to, hindi niya de-dimension yung naka-angle, de-dimension diretso. Okay, mag-iiba yan. Yan. Tapos kung gusto nyo i-continue yung dimension nito hanggang dito, click nyo tong continue. Click continue. Diretso yan. Tapos ito din. Yan. So yan yung linear dimensions natin. While dito naman sa ating align, okay, pag click ko to, papunta dito, papunta doon. So nakita nyo, nag-align siya. Align siya doon sa, or perpendicular siya doon sa line natin. And then pwede pa rin kayo mag-continue. Ito, yun nga lang, dito lang yung alignment niya. Yun yung mahirap doon sa ating continue. Ganun din. So kailangan nyo ulitin dito, punta dyan, papunta doon, para align ulit siya. And then spacebar, pag gusto nyo shortcut, spacebar lang, ulit-ulit lang yun. Yan din. Okay, yan yung pagkakaiba ng ating linear at saka align. Pagdating naman dito sa angular, ito lang naman, click nyo yung dalawang to, is lalabas yan yung angle nya. Okay, ito yung mali dito, may mm siya doon, no? So tignan nga natin kung pwede nating ma-modify na hindi yung prefix niya is angle, kasi mm yung nakalagay doon yung sa mga angle. Pero kung gusto nyong palitan yon, since bibihira naman yung angle na to, pwede mong palitan to, yung line na to. So pwede mong tanggalin yung mm, delete nyo lahat. Ba't di siya nasiselect Pwede mo kasing i-override ito. Ayaw niyang ma-deselect. Select all niya. Buka natin palakihin. Yan.
Siniselect all niya. Okay, pero pwede mong palitan to. Since isa lang naman, pwede mong palitan yung text niya. Okay. Next is yung ating arc, radius, and diameter. So, circle naman yan. Halimbawa, nag-fillet ako dito. Home. And then, sabihin natin, ito is fillet. And then, radius natin is, sabihin natin, 200. Okay. Click here and there. Hindi na siya nag-trim. Okay, anyway. Annotate and then balik tayo dito sa may radius. Click mo to. Yan, lalabas yung radius niya. R. And then, sa diameter naman, yan, click mo to, lalabas yung diameter niya. So, magkaiba sila ng logo. Ay, yung symbol dyan. R is radius and then etong theta yata yun, or omega na na symbol is diameter. While dun sa arc length naman, itong arc length na to, pag click mo to, yan, yung arc length na yan, yung haba nito, makukuha mo. Okay? And then, yung jog at saka ordinate, subukan natin itong jog. Center location. Ganun siya. Subukan nga natin na hindi dyan. Delete natin dyan, jog. Then, select natin sa center. Ganun. Okay. So, ganun yung jog. And then, ordinate. Sa naman to? Sa coordinates na naman na to. Okay, halimbawa, ito. Yan. Yung coordinates siya. From the 0, 0 yun na point. Etong part na to. Etong area, etong to. Kaya yan yung 3989.7 mm. Yan yung niya. Okay, so lahat yan yung dimensions. Okay, center mark pag may circle kayo, and then center line pag yung pipe naman, side ng pipe. Okay, leader types, ito multi-leaders. Okay, itong multi-leaders is almost the same ng paggawa ng sa dimensions. Hindi ko na sasabihin ito, pero pag lalagay kayo dito, ganyan lang yan. Okay, and then pwede nyo siyang i-modify. Okay, leader format, ito straight lang siya or spline. Pag spline, nagaganyan siya. Pag none, wala siyang ilalagay. Pero anong gamit nun kung hindi mo siya lalagyan ng So, straight lang ginagamit natin. Yung kulay niya, by black, or pwede rin ninyong palitan ng red. Okay, line type, by black, pero pwede ninyong palitan yung line type niya. Line weight, pwede din palitan, pero dyan na lang yan. Symbol, right angle, pwede yung palitan ito. Halimbawa, tick, ayan. Or close dot, ayan. Or close blank, ayan. And then, pero gusto ko siya open. Ay, open wide pala. Open wide. Asan yung open wide? Ito ang right angle na yan. Ayan. And then, break size, pag pinitang ko to 10. Ito yata yun dun sa dulo nito. Okay, leader break. Ito tong part na to. Okay. Size ng symbol 100. Okay, sabihin natin 50 kasi yung palitan natin yung content na to, yung text niya. Okay, palitan natin 50. And then 50 na yun, bakit nagpalit? And then palitan natin tong 50 din. Yan, so nagpalit na siya. Yan din. Okay, leader structure, yung mga iba dito hindi ko na pinapalitan. Ito lang yung pinapalitan ko. Ibig sabihin nito, pag dalawa yung nilagay mo dito, maximum leader points, parang 1, 2, ganun lang siya. Maglalagay na siya ng text. While dun sa 3 is 1, 2, 3. Kasi ang pinagusto ko dito sa 3 is pwede mo pa siyang ma-extend papunta doon. Okay, so mamaya papakita ko kung bakit ganun yung ginagawa natin yung 3 na yan. And content, ito is text lang naman. Sa text, horizontal attachment, itong
naka-horizontal siya, naka-center lagi yan. Okay, pag vertical attachment, yan, pag ganyan siya, so center, pwedeng overline and center, underline and center, yan, ganyan. Okay, then landing gap. Yung landing gap is space ng line na to pupunta dun sa text natin. Pero horizontal attachment yung galigay kong ginagamit. Okay, extend leader to text. Hindi naman, wala namang apekto yan. So, frame text, meron siyang bilog na ganon. Bilog, yung rectangle na ganon. Kung gusto nyo maglagay ng ganyan. Always left justify. Dito lagi naka-justify sa left. Okay, pero click na lang natin yan for the sake of this discussion. And click OK. And click close. Sandali. Pag pinalitan ko tong L100 na to, mapapalitan siya lahat. Close. Okay lang yan. Okay, kung nakita nyo, napalitan siya kasi yung dim style nito is 100. Dimension style name ay yung ano niya, yung leader style niya is L100 na to. Okay. So pag gagawa ko ng multi-leader dito, select ko to pag ganoon. So isang click, second click, and then pwede pa kasi ako kaya number 3 yung yung dimension points ko or yung leader points ko. Kasi pag dalawa lang ilalagay mo, 1 click, 2 click, yun na yun, maglalagay na siya agad-agad. Hindi ko na siya may extend dito. Ang maganda dito is pwede mo siyang i-auto mode, yan, papunta doon, and then pangalan na siya agad-agad. Yan. So pwede mong i-extend para may option ka na iba dito sa ating leader na to. Okay. Table, self-explanatory to kasi marunong naman kayo ma-Excel, parehas din lang yan. Itong wipeout and revision cloud, discuss ko na kanina, itong current scale na to. Okay. Subukan natin magkaya ito. Kasi naka-annotative siya kanina eh. Balik tayo sa model and then halos wala na, yun lang, home, annotations and layer properties. Dito naman sa layer properties, okay, sa layer properties, halimbawa ito, meron akong walls. Okay, ang gagawin ko dyan is pupunta ko layer properties and then pwede akong gumawa ng bago. Okay, click here dito sa new and then gawa tayong, sabihin natin viewport, viewport. Okay, and then papalitan ko yung kanyang pangalan, yung kulay. Palitan ko siya ng, sabihin natin etong blue. Okay, blue. Click OK. And then yung line niya default, pwede mong palitan yung line weight nito by, sabihin natin 0.15. Click OK. Transparency, okay, kung papalitan mo itong transparency, ibig sabihin transparent siya until to 90. Okay, so ibig sabihin na hindi siya full transparent. Okay, and then cancel natin yan. Hindi, okay lang naman yan. Okay, kasi yung viewport gusto natin later on dun sa drawing layout natin is hindi siya makita. So ang gagawin natin dyan is off natin tong printed na side na to. Okay, pero for now, wag muna nating lagyan yan. Ito ang gagamitin natin for the viewporting dito sa ating paper space. Okay, so nakagawa na tayo ng ating layer. Okay, close natin to and then balik tayo dito. So kung gusto mong gumawa ng layer, nandito ka sa layout, halimbawa wala pa yung layer na yan, delete natin yan. ng viewport mo, punta ka dito sa layout, then click mo tong rectangular na to. Okay, then gusto mong gumawa dalawa, yan, tapos isa pa, click mo dito papunta doon, yan, so dalawa yung
viewport. Pag gumawa kayo ng viewport, kung ano yung laki ng viewport, ilalagay niya lahat dun sa isang viewport, yung lahat ng drawing mo. Okay, kaya yung dalawang drawing na ginawa natin kanina is dalawa. Okay. Ang ano dito, pag Control P mo to, Control P, okay, lalabas tong plot, ano natin, plotting natin. Pag pag dito sa plotting, ang ginagawa natin is pwede kayo mag-add ng plot name para hindi na paulit-ulit. Pwede tayo mag-add dito, sabihin natin Jomar. Okay, click okay, and then ito is drawing to PDF. Excuse me, sorry. Drawing to PDF, and then ang gagamitin natin is ang ginamit kasi natin last time is eto A3, yung ginawa natin na A3 plotting, and then layout lang, wala na to, mga to, scale 1 to 1, so 1 mm 1 unit, and then eto, kung gusto nyo black lahat, pwedeng gamitin nyo yung grayscale or monochrome. Kung di kulay, itong ACAD CTB yung gagamitin natin. So halimbawa ACAD CTB yung gagamitin natin, apply to layout natin siya, and then pag preview nyo siya, okay, so may kulay lahat, pero pansinin nyo may line kasi dito, ito, pero gusto ko walang line yan, mamaya makikita natin. So balik tayo doon, close natin yan, escape natin. So pag black and white naman, pwedeng grayscale or monochrome. Okay, pag grayscale, preview natin. So grayscale siya lahat, pero yung kulay, yung kulay ng ano mo is colored pa rin. Okay, pag monochrome, okay, preview natin. Dapat black, dapat black din to eh. Black to pag ano, pag print mo na siya, nagkakaroon lang ng bug yung ating AutoCAD. Okay, so ACAD CTB na lang na yung gagamitin natin, and then apply to layout. Pag ayaw mo pa siyang i-print, i-cancel mo na lang muna. Okay, ngayon ayaw natin makita tong line na to, so anong gagawin natin? Babalik tayo dito sa my home, it's layer properties, and then itong viewport na to, i-off natin itong printer na to. Habaan ko para makita niyo. Itong plot na to, i-off ko to. Yan, naka-off siya, and then close ko yan, and then pag kinontrol P ko to, and then preview ko ulit, supposedly dapat mawala yun. Hindi yata siya naka-viewport ng ano. So nung gumawa ako kanina is nakalagay siya sa dimensions na ito, dimensions na layer. So gusto ko siyang palitan, click mo yan, drop down, palitan mo siya ng viewport. Okay, ito din isa, palitan din natin siya ng viewport. Okay, so pag kinontrol P ko na to, and then preview, dapat mawawala na yung line natin. So wala na yung line natin dito sa gitna. Ganon yung paggawa ng multiple na viewports. Kasi halimbawa gusto mong ito layout, cancel natin to. Halimbawa gusto mong ito is i-zoom natin siya, zoom. Okay, zoom natin to. Yan yung unang drawing na lalagay mo dyan. Okay, and then ito naman is etong isa yung lalagay mo dito. Ito, zoom, magkanan. Yan. So magkaiba sila ng scale, magkaiba din sila ng tsura kasi gusto mong ipakita na mas magkalaki sila pero magkaiba sila ng scale. Ngayon pag kinontrol P mo yan,
and then preview mo siya. And pagdating mo dito, yan, wala yung line na yon, parang iisang drawing lang sila pero magkaiba sila ng scale, di ba? Mas malinis pag ganun. Okay, so yun yung ating sa plotting naman. Click, subukan natin i-click OK ito, click OK, and then save natin siya sa desktop, save, and then puntahan natin pag na-save na, into the close. Eto, nag-open na siya. Pag nag-open kayo ng ng PDF, kung ano yung niya, yung saan na yun, lalabas dito yung mga layers niya eh. Eto layers, ayan, may mga layers yan dun sa PDF. So, ito yung lumabas doon. Naka-ACAD CTV yan. Okay, pag ginawa nyo to, ilagay nyo sa buong papel.